Ariana, magbalik ka sa ulirat. Ako ang boyfriend mo. Ella, hindi ba dapat kasama mo si Miss Brooks para pumili ng damit pang kasal? Kaya dapat, pumili ka ng damit pang kasal kasama ang ibang babae. Congrats! Ariana. Ariana. Buksan mo ang pinto. Ariana. Ariana. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Ariana. Buksan mo ang pinto. Ariana. Senior Ariana. Ako si Ariana Shear. Ang tanging hangad ko ay maprotektahan ang kumpanya ng damit na iniwan ng mga magulang ko matapos ang aksidente. Tungkol naman sa pag-ibig ko, 10 taon kong minahal si Elijah Bennett. Pero kaninang umaga, may isang tao lang nagugugol ng 10 minuto para wasakin ang dalawang bagay na pinakamahalaga sa akin. Nang tuluyan. Si Ariana Shear ang kabit. Walang hiya si Ariana Shear. Sinira niya ang isang kasal. Wala siyang moralidad. Si Ariana Shear ang kabit. Kung matapang ka, harapin mo ako. Ariana Shear, ang kabit. Kung matapang ka, harapin mo ako. Ariana Shear, ang kabit. Saka ko lang na-realize na ang fiancé sorpresa ni Elijah, hindi lang gustong agawin ng boyfriend ko, gusto rin niyang sirain ang reputasyon ko sa kumpanya, ang karera kong pinaghirapan, at ang pagmamahal ko. Gusto niyang kunin lahat. Iakyat mo siya. Mag-engage na kami ni Elijah. Kabit lang ang kumakapit sa asawa ng iba. Bibigyan kita ng babala. Mas mabuti pang layuan mo siya ngayon. Sampung taon na akong kasama niya. Baka ikaw ang kabit na sinasabi mo. Eh ano kung 10 taon? Si Elijah at ako alliance ng mga magulang namin pareho. Kung hindi, ikaw ang kumapit sa kanya ng maraming taon. Kahit ilan ba, hinawakan ka niya? Kung hindi niya ako hinawakan, paano kanya mahawakan? Ikaw, walang hiya ka. Ngayon, bibigyan kita ng dahilan para sumuko. Matagal ko nang hindi gusto si Ariana. Bata ka pa kasi, kaya mas mahal kita. Ariana. Pwede na tayong magsama ulit. Lalaki lang naman siya. Kahit aso, di papatulan. Baka di pansinin ng aso. Pero ako, iba. Bakit? Mula pagkabata, lahat ng mahal ko. Si Papa? Si Mama? At si Alaya? Bakit ninyo ako iniwan? Huwag kang magalit, Miss Shear. Basta hot ang toy boy, puro pagmamahal, walang lungkot. Ang maingat na patibong para sa akin. Malapit nang magsara. Pero, walang nakakaalam. Nasa kwento ko, may biglang sumulpot na tagalabas sa laro. Kung hindi ipinagtaksil ng Shear family ang mga Bennett at dinukot ka bilang bata, pinilit ka, tagapagmana ng Bennett Group, na lumaki sa ampunan mula 5 taong gulang. Ngayon, paano mapapasailalim ang Bennett family sa ampon lang na si Elijah? Ngayon, siguraduhin mong turuan ng leksyon ang babaeng Shear na yon. Senior, nandito na ako. Handa ka na ba? Ginong Whitaker. Kakakuha lang ni Ariana ng 4 na toy boy. Nasa isang private na kwarto sila sa unang palapag. Ginong Whitaker, kung ihahampas mo yung bote, makakapatay ka. Hindi ko ba sinabi sa inyo na umalis na? Bakit nandito pa kayo? Miss Shear, isipin mo muna kung sino ang binangga mo. May nagbayad para sirain ang pangalan mo. Bitawan mo ako. Ariana, kahit ako, hindi ko kayang dumigit sa'yo ng ganito kalapit. Sino ba sila para gawin to?
Justin Whitaker? Ariana? Naaalala mo pa ako? Ariana, kamusta ka? Justin, hindi ako comfortable. Kailangan ko ng tulong mo. Ako ang gumawa ng tunog kanina. Parang may humila sa leg ko palapit. Tapos na tayo ngayon. Umuwi ka na. Ariana, pasensya na. Yung pagsang-ayon ko sa arrange na kasal, pansamantalang taktika lang yon. Kapag nahanap ko na yung maduduming sikreto ng pamilya Brooks, sigurado akong papayag na ang mga magulang ko sa kasal natin. May kalaguyo si Ariana. Niloloko ka na. Ariana, ayusin mo nga sarili mo. Boyfriend mo ako. Ariana, Ariana, Ariana. Nakakagulo talaga ang pag-inom. Nagdala ka pa ng boy toy sa hotel. Tapos nahuli pa ako ng boyfriend ko. Marami pa akong kailangan gawin. Alis na ako. Ayos ang ginawa mo. Magiging sayo na ang Bennett Group. Ariana, akin siya. Akin siya. Hindi pa kami tuluyang naghiwalay. Iniwanan ako ng pera ni Ariana. Pero ikaw, wala siyang iniwan. Ang hindi mahal ang siyang panakibutas lang. Ginagawa ka lang niyang laruan. Di ba tama lang na bayaran ka niya? Kahit papaano, mas okay na ang laruan kaysa ex. Hindi mo ba naisip? Pero hindi ka naman laruan eh. Kung nalaman lang ni Ariana na may dugo ka rin ng Bennett at na ikaw ang pumatay sa mga magulang niya, magtitiwala pa kaya siya sa'yo? Elia, parang habang wala ako, nakahanap ka na ng kapalit. Justin, huwag mong sabihin yan. Ang totoong ina ni Elijah ang nagligtas sa ating dalawa. Noong pinanganak kita, nagdugo ako ng sobra dahil kay nanay ni Elijah na nag-donate ng dugo. Sayang at maaga siyang kinuha. Iniwan si Elijah mag-isa lang. Ganun pala. Akala noon ni Mama, patay na ako. Kaya inampon mo siya. Iniisip mo, parang magkadugo rin kami sa ibang paraan. Tama na ang init ng ulo mo. Siya nga ba? Tingnan mo, Siya yung batang. Sumunod-sunod kay Ariana noong high school pa sa ampunan. Nakakatuwa, no? nawalan ng preno. Anak pala siya ng pamilya Bennett. Pareho sila sa aksidente. Nawalan ng preno? Oh, ang anak nila, si Ariana Shear. Pinipilit pa rin na ang pamilya Bennett daw ang may gawa noon bilang ganti. Sobrang labo na niyan. Ariana. Buong buhay niyang kinamumuhian ang Bennett family. Elijah. Bumalik na ang bunso mong kapatid. Kuya, maligayang pagbabalik. Pagbalik ko ngayon, si Ariana lang ang gusto ko. Naalala ko noong high school, palihim kang lumalapit, lagi kang nasa tabi ni Ariana.
Noong mga panahon na yon, ikaw lang ang ulila mula sa bahay ampunan. Ngayon parang, kumpara sa pagiging ulila, mas malala pa ang kalagayan mo bilang anak ng pamilya Bennett. Sa tingin mo ba, hindi ka sakop ng mga Bennett? Ampon lang ako. Paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na tawagin ang sarili kong Bennett? Elijah. Naniniwala akong si Mama. Hindi kayang pumatay para lang maghiganti. Naniniwala ka pero naniniwala ba si Ariana? Tumahimik ka! Sinira ka dati ng pamilya Shear. Iniwan kang walang magawa ng mahigit 1 dekada. Ngayon, na-in love ka pa sa anak ng kalaban mo. Hindi ko talaga maintindihan ka. Walang kwentang ulila ka. Karapat-dapat lang na natali ka sa bahay ampunan. Hindi totoong galing ang paggugulungan. Kung maganda man o pangit ang kahantungan, simula noong lumapit ka sa akin dati, huwag mong isipin na pwede kang umalis. Ariana, Bobo, siguraduhin mong malinis lahat sa susunod. Masusunod, Ginoong Whitaker, pasensya na po. May nagpilit sa akin na lagyan ng alak ang inumin. Pasensya na po. Pasensya na po. mabilis ang pag-amin lang. Kapag hinawakan mo siya ulit, babalian kita ng isa pang binti. Pasensya na po. Hindi ko na uulitin. Ginoong Whitaker. Dalhin siya palayo. Opo, sir. Elijah, tapos na tayo. Ariana, Anong nangyayari? May sakit ba siya sa utak? Ariana, pwede ba kitang maging boyfriend? Ano to? Seryoso? Kailan niya ako in-add sa WhatsApp? Tinatong pa niya yung account niya. Yung contact name na to On-Call Softboy, Justin. Grabe, kapal ng mukha niya. Busy ka ba ngayon? Hindi ulit nag-message si Elijah, di ba? Huwag mo na siyang kausapin. Kagabi. Ang galing mo kagabi. Magpahinga ka muna, kita na lang ulit tayo. anong nangyari? Dahil ba sa iniwan ako ni Ariana at parang may sira na ako sa ulo? Ariana, Ngayon din, maghanap ka ng mga eksperto sa anthropology at psychology. Kumonsulta ka sa kanila. Posible ba sa tawa na bigla na lang makaramdam ng nararamdaman ng katawan ng ibang tao? Kunin niyo lahat ng case studies at data. Sige, punta na. Opo, sir. Opo. Sinasabihan kita. Huwag kang makulit. paano yung pagiging tuta mo? Tuda? Kung gusto mong magpakatuta, sino ba ang pipigil sa'yo? Pumayag kang maging tuta ako niya. Anong nangyayari sa mga kabataan ngayon? Mahilig na maging tuta. Miss Shear, may problema tayo. Nag-viral online na. Sina Mr. Shear at Madam.
ay sangkot daw sa child trafficking bago sila namatay. Ngayon, bumagsak na hanggang limit ang stock ng Auratail. Na-freeze na rin lahat ng credit lines natin. Pinaghihinala ang pagpatay at pag-abuso sa bata. Iboykot ang walang konsensyang kumpanya. Miss Shear. Totoo ba to, Miss Shear? Ano bang nangyayari dito? Paano nangyari to? May ipinakitang ebidensya na ang korte na inosente ang mga magulang ko. Bakit may panibagong gulo? Matapos ang higit 10 taon? Sino bang nasa likod nito? Miss Shear. Kakatapos lang ng press con ng Bennett Group. Sabi nila papasok sila sa fashion industry. Ang Auratail ang susunod nilang target na bilhin. Bennett Group. Elijah Bennett. Akala ko nagbago lang siya ng isip, pero di ko inasahan na gusto pala niyang wasakin ang Auratail. Miss Shear, magpa-interview ka naman. Miss Shear. Bakit ganun? Pagpasok ko? Parang ang lungkot ng buong Auratail. Parang namatayan lahat. Anong ginagawa mo dito ulit? Ngayon, nandito ako bilang Vice President ng Bennett Group para opisyal na ipaalam sa'yo yung plano namin ng pag-takeover. Ano? Takeover? Kailan pa naging magnanakaw ang Bennett Group? Grabe ka naman magsalita. Pareho naman nating alam kung gaano kagrabe ang impluensya ng opinyon ng publiko sa fashion industry. Sa eskandalo na child trafficking, sigurado akong babagsak agad ang Auratail. Mawawalan ng trabaho lahat ng empleyado mo at haharap ka sa daming bayaran. Kung ngayon mo ibebenta, baka hindi ka pa makulong. Sang-ayon din si Elijah sa desisyon na to. Huwag nang patagalin pa. Tutal, matagal nang patay ang mga magulang mo. Ang Shear Group. Auratail na lang ang natira. Sigurado akong ayaw ng mga magulang mo sa langit na makita kang nagdurusa ng ganito. Ma. Pa. Ang Auratail. Ang bunga ng pinaghirapan ng mga magulang ko. Hindi ko hahayaang maging laruan lang yon sa laro ninyo. Basta ako ay buhay pa. Walang paraan na magdadala ng pangalan ng Bennett ang Auratail. Lumayas ka sa kumpanya ko. Lumayas ka. Hindi. Hindi ako pwedeng maghintay na lang sa kamatayan. Kailangan kong hanapin ang ebidensya para mapatunayan na walang kasalanan ang mga magulang ko. Hanggat wala pa yon, kailangan kong panatilihin ang presyo ng stocks ng Auratail. Nagmamayabang lang talaga siya. Pa, tumanggi siya. Gaya ng sinabi mo. Huwag kang mag-alala. Hindi siya magtatagal. Marami akong paraan para malugi siya. Malapit na. Matatapos na rin ang patibong na itinayo mo noon. Lahat ng pag-aari ng pamilyang Shear mapupunta na sa atin. Paano nangyari to? Sa loob lang ng 1 oras, 8 sa mga business partner ang nagsuspend ng kontrata nila. Papa. Mama, anong gagawin ko? Ariana, hindi yan ang akala mo. Lahat ng taon na to. Ano pa ba ang kailangan sabihin? Lahat ng taon na to, hinabol mo ang Shear family. Dahil gusto mong gumanti sa mga magulang ko. Dahil sa pagkawala ng anak ng Bennett pamilya noon. Pero ang problema ng nakaraang henerasyon, anong kinalaman nito sa Auratail? Huwag mo akong hawakan. Napaka-inosente ko talaga. Akala ko dahil hindi ka kadugo, hindi ka magiging kasing lupit ng ibang Bennett. Nagkamali ako sa'yo. Simula ngayon, tapos na tayo. Ariana, makinig ka sa akin. Ang adoptive parents ko determinado talagang pabagsakin ang Shear family. Hindi nila kailanman papayagan ang relasyon natin. Kaya ikakasal ka kay Natalie Brooks? Hindi. Kung makakahanap lang ng ebidensya na mapapatunayang inosente ang mga magulang mo, maaaring mapigilan sila. Pagkamatay ng mga magulang mo, kinuha ng Brooks Group ang maraming ari-arian ng Shear. Sila ang pangunahing hinihinalang may kasalanan. Hindi mo ba nakikita? Bukod pa dyan, pumayag lang ako sa engagement. Para mahanap ang ebidensya. Pagbigyan mo naman ako ulit, please. Tama na. Tigilan mo na ang pagdadahilan sa duwag mong ugali.
Ariana, siguradong gusto mo na talaga tayong maghiwalay dahil sa nangyari kagabi. Dahil ba inalagaan ka ng mabuti ni Justin? Tama ba? Noong pumayag ka na makipag-alyansa kay Natalie, tapos na talaga tayo noon pa lang. Pakihatid si ginawang Bennett palabas. Poprotektahan ko ang Oratel. Ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko, at ang kanilang pagiging inosente. Hahanapin ko ang totoo. Simula ngayon, huwag na tayong magkita ulit. Miss Shear, kahit galit ka, hindi mo dapat ibunton yan sa sarili mong tiyan. Kahawi ko na kasi ito. Simula bata ako, mas lalo akong nakakaisip. Nang malinaw kapag stressed ako. Macy, naaalala mo pa ba nung 15 taon na ang nakalipas? Yung huling annual show ng Oratel? Oo naman, sa after party ng show na yon, doon sina Chairman Shear at Madam. Magpapagawa ulit tayo ng show. Duwan ulit sa parehong venue. At iimbitahin lahat ng bisita na dumalo dati. Pero Miss Shear, lahat ng kasalukuyang manufacturers natin, huminto na ng produksyon, mas magiging mahirap magdaos ng show ngayon. 15 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng fashion show, sa daan papunta sa gala, namatay ang mga magulang ko sa isang car accident. Ang pinaka nakakagulat, lahat ng files tungkol sa kanilang pagiging inosente, lubusang nabo sa kotse. Pakiramdam ko, sobra namang nagkataon. Kaya imposibleng walang mali. At yung pumatay na ipinadala ng Bennett Group, malaki ang posibilidad na isa sa mga bisitang naroon nung gabing yon. Kapag napatunayan lang ang pagiging inosente ng mga magulang ko, may pag-asa pa ang Oratel na makabangon. Kaya Macy, kailangan talaga nating ituloy ang show na to. Ito na ang huling pagkakataon ng Oratel. At ito rin ang pain natin para lumitaw ang tunay na salarin. Naiintindihan ko, Miss Shear. Pag uwi ko mamaya, bubuuin ko na ang listahan ng mga bisita noon at gagawin ko ang lahat para makontak ang mga manufacturer na kasali dati. Ariana, gusto ko talagang matutong magpinta. Pero di ko kayang magbayad ng guro. Walang nagtuturo sa akin. Pwede mo ba akong bigyan ng kahit kaunting gabay? Hindi ko in-expect na sa ganitong maruming mundo, may tao pa rin palang ganun ka-inosente. Ariana. Sa wakas, dumalaw ka rin sa akin. Hindi ko in-expect na itong mga guhit na to at yung mga kulay, nagpaalala sa akin ng konti. Sa isang niche na Italian designer, Venus. Yan ang pen name na ginagamit ko para sa submissions ko. Hindi ko akalaing alam niya yon. Ikaw ang totoong sikat dito sa industriya, Ariana. Ang dahilan kung bakit kita inimbita dito ay dahil gusto ko sanang humingi ng konting gabay mula sa'yo. Anong problema mo? Ariana, ang tanga-tanga ko talaga, nadikit ko, yung pulang pintura sa damit ko ng aksidente. Maglilinis muna ako. Eto, Ariana. Sige, gawin mo lang. Ariana, narinig ko na ang body painting daw ang pinaka-challenging pagdating sa brushwork. Bakit hindi mo ako turuan? Anong say mo? Nagpuyat ka na naman sa labas buong gabi. Pinapahanap ka ni Mama kung saan ka nanggaling. Ariana, gusto ko talagang matuto mula sa'yo. Hello? Justin? Kasama mo ba si Ariana? Pwede kitang turuan, pero kailangan mong sumunod. Hello? Justin?
Ariana, dahan-dahan lang sa akin. Hindi ba't? Paturo lang to? Bakit parang ang weird? Ng mga tunog mo? Kasalanan mo to. Kasi sobrang galing mo. Elia, dati palagi lang akong nakatago sa likod ng dilim. Pinapanood kayong dalawa. Pinapanood kung paano siya ngumiti sa'yo. Ngayon, oras na para maramdaman mo kung gaano kasakit ang mabaliw dahil sa selos. Justin, ano bang ginagawa mo? Nagkapalitan pa kayo ng number. Kasalanan mo to. Ikaw ang nag-iwan sa aming dalawa kanina. Siya ang nagpumilit na isama ako. Justin, ikaw, batang to. Ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Gustong-gusto mo talagang makinig sa usapan ng iba? O sige, bibigyan kita ng marami pang pakinggan. Ariana? Ariana? Hindi. Pakinggan mo muna ko. Ariana, makinig ka muna sa akin. May mga dahilan ako sa nangyari tungkol sa Aura Tale. Hindi mo na kailangan gumanti sa akin. Ariana, ano bang ginagawa niyo diyan? Justin, ikaw na ang magpaliwanag. Nagpapanggap lang ba tayo? Ariana, mas naniniwala ka pa sa iba kaysa sa akin? Justin? Justin? Kung ayaw niyang maniwala, edi simulan na natin ang video call. Hayaan nating makita niya ng mabuti. Totoo ka ba diyan? Justin, pwede mo na ba akong bitawan? Bitawan mo na ako. Tara na. Palagi mong ninanakaw ang puso ko at pagkatapos mong nakawin, basta ka nalang umaalis na parang walang nangyari. Hindi yan gawain ng mabuting bata. Hello? Kumusta? Miss Shear, James mula sa New York. Yung nanalo ng award noong nakaraang taon, yung supplier ng tela, pumayag na siya sa wakas. Sabi niya, maaaring may pagkakataon para mag-collab. Ayos yan. Sige, mag-set ka agad ng meeting kay James. Pupunta. Ako sa kanya ngayon din. Okay. Hindi mo ba ako isasama? Pwede rin akong makatulong. Ano bang alam ng bata? Doon ka na lang sa pagguhit mo. Ariana, Dalaga? Inom ka nito. Tutulungan kong hilingin kay James na mag-collab siya sa boss mo. Sabi ng mga matatanda, kung malalim ang samahan, inumin mo. Tama. Mr. Holden, allergic po ako sa Alec. Hindi ako pwedeng uminom. Ginawang Holden. James, ako na lang ang iinom nito. Magbibigay na lang ako ng tagay sa inyong dalawa gamit ang tsaa. Ginoong Holden, sa karanasan ko, ang negosyo sa bansa ninyo, karaniwang isinasara habang umiinom. Kung hindi kayo iinom, may problema ba si Miss Shear sa akin? Miss Shear, mali ito. Ang layo ng nilakbay ni Ginoong James. Pwede bang igalang mo siya kahit papaano? Macy, uminom ka ng long shots bilang parusa. Bilis. Ayon sa mga patakaran ko, wala namang parusa sa pag-inom. May mga patakaran, pero tao'y kayang mag-adjust. Para sa babaeng, kasing ganda at galing ni Miss Shear, magpapasensya ako. Basta inumin mo lang ito, lahat ng iba, pwede nating pag-usapan. Sina, ubusin mo na yan. At pipirma na agad si James. Sina. Tama si Ginoong Holden. Hindi dapat nasasayang ang masarap na alak. Lasapin mo na, Ginoong Holden. James, makinig ka. Itong lasing na kultura na kayo ni partner mong makapal ang mukha ang gumawa,
Hindi yan ang kultura dito. Hayop ka. Papatayin kita. Ikaw. Ang mga babae dito, para sa negosyo? Hindi para aluin kayong mga kagaya mo. Ikaw. Macy, alis na tayo. Sinasabi ko sa'yo. Tapos na kayo. Sisiguraduhin kong ikaw ang Oracle. Wala nang lugar dito sa syudad na to. Lumayas kayo. Hello? Miss Brooks, yung babaeng iyon, ayaw makinig sa kahit ano. Ayos yan. Payaan mo siyang sirain ang sarili niya. Dalhin mo ang Oracle pa sa isang hakbang hanggang mapadpad sila sa wala. Batay sa ugnayang dugo. Dahil sa nanay ni Elijah na nag-donate ng dugo sa atin. Bakit kailangan kong magka-empathy? Sa kabit na to na nagnakaw ng girlfriend ko? Sorry, Elijah. Tumatawag ang bestie ko. Hindi ka galit, di ba? Ayos lang. Bakit hindi mo pa ikwento kung paano nagkaunang milyon ang mga magulang mo? Nakaka-inspire talaga ang kwento ni Daddy. Noon, isa lang siyang tambay sa kalsada. May isang mayaman na nakakita ng potensyal sa kanya at kinuha siyang driver. Tapos, na-promote pa siya. Kukunin ko muna ang ebidensya. Tapos kakausapin ko si Justin tungkol sa manggagamot para sa nakakapagod na empathy na to. Pasok. Miss Shear, handa na po ang mga modelo. Alin ang pipiliin mo? Modelo lang naman ang pinipili. Bakit parang naghahanap ka ng consort? Pero Miss Shear, ang init na ng sitwasyon kina James ngayon. Ngayon, wala talagang manufacturer na gustong makipag-collab sa atin kahit isa. Hindi ba medyo maaga pa? Ang pagpili ng mga modelo? Dahil nga mahirap maghanap ng manufacturer? Kailangan nating gamitin ang pangalan ng Auratale sa pagbabalik ng annual show nila. Para sa marami, malakas pa rin ang dating ng brand name na yan. Pag sapat na ang hype natin, mas madali na ang lahat ng future negotiations. Lahat? Muling magbubukas ang annual show ng Oracle pagkatapos ng 10 taon. Para sa buong industriya natin, malaking balita ito. Ang pipiliin nating mga modelo ngayon hindi lang tungkol sa itsura. Kailangan nilang maintindihan at isabuhay ang fashion concept ng Oracle. Ikaw mauna. Para sa akin, mas kaunti, mas marami. Sabi nga ni Jill Sander, ang tunay na lakas nasa hiwa at tela mismo. Hindi sa mga palamuti na hindi naman kailangan. Mas malapit ako kay Diana Vreeland. Dapat nakakagulat ang fashion. Yung safe na pagpili, ibig sabihin walang dating sa mata. Hindi basic ang taas, ganoon din ang baba. Ano bang alam mo? Ito ang maximalism. Imbes na pagtawanan mo ako, tingnan mo siya. Sigurado akong siya ang unang matatanggal. Dahil sa normcore na forma niya. May likod akong pandesal. Ikaw ba? Meron? Puro dibdib lang ang tunay na magdadala ng show clothes. Meron ba sa inyo niyan? Tahimik lang, lahat. Miss Shear. Habang tinitingnan ko tong mga damit na dinisenyo mo, ganito ba talaga ang pagsasara mo ng butones? Ang galing mandiskarte ng taong ito. Hinahanap niya talaga ang gulo. Ni hindi nga marunong magbihis mag-isa. Laktawan. Paano niya? Siguro nga. Boy-toy naman kasi siya. Yung ratio ng balikat sa balakang niya, 0.93. Yung paglipat ng pang-itaas niya at pang-ibaba magpapangit sa flow. Pass. Miss Shear, si Lily, 2. Ibigay mo na lang kay Justin yung spot. Sipaw. Ikaw. Black to 1. Hello? Panglima na to. Parehong-pareho ang sagot kumpara sa nakaraang 4. Hindi na to aksidente. Parang may nagdirect sa likod para magkapareho ang istorya nila. Si Elijah na naman ba? Ariana, tanggal na ako.
So, pwede ba kitang pakiusapan na mag-ayos? Mukhang nagkamali ng pagkaintindi si Macy. Gusto mo bang maging modelo para sa Auratail? Si. Pero ang katawan mo, ang pagdadala mo, dapat hawak sa standards. At kailangan mong sumunod. Kaya mo ba yon? Ginawang Bennett. Sorry, Miss Shear. Kakausap lang sa telepono tapos lumabas. Paano kaya dalhin kita para magpahinga muna? Hindi na kailangan. Mabilis ang tibok ng puso ko. Baka nagkabalikan sila? Ayos. Pasado ka. Pwede kitang kunin. Pinagbihis mo lang naman ako ng ilang beses? Ano pa? Hinahawakan mo rin ba? Ang ibang lalaking modelo ng ganito? Huwag kang magpatawa. Professional tayo, Rito. Siyempre, hindi ko sila hinahawakan ng ganito. Nasiyahan ka ba? Ariana. Justin. Ariana. Bakit ba siya natatakot kay Elijah? Nasaan siya? Elijah, nasiraan ka na ba ng ulo? Hindi mo teritoryo to. Umalis ka. Hindi pa sapat yung pagkuha mo ng boy toy? Ngayon, nagtago ka pa ng isa? Kailan ka? Nagkaroon ng ganitong kalaking gana? Naghiwalay na tayo. Kailangan ko pa bang ipaalam sa lahat? Naghiwalay? Pumayag ba ako doon? Justin, arakaw. Magaw na. So? Sobrang unreasonable mo. Ariana, may daga dito. Dahil si Ginawang Bennett ang dami niyang oras, bakit hindi mo hanapin ang fiancé mo? Para hindi na niya ako laging istorbohin. Pati, ang kwartong to sobrang kalat. Normal lang na may daga dito. Ariana, bakit mo siya iniintindi? Nahulog ka na ba talaga sa kanya? Ang daga dapat alam ang lugar niya at manatili sa kanal. Huwag mangarap ng mga bagay na hindi dapat. Kung hindi, kapag nagkalat siya, maaari niyang ikapahamak ang buhay niya. Ikaw, hindi ko akalaing ganyan ka pala kabastos. Ariana, huwag kang magalit. Pinapainit ka lang niya. Pwede akong tumulong. Sa usapin ng Auratail. Bakit ka nagtatago? Sa pagtatago mo, parang ang tingin ng mga tao nagkakaroon tayo ng relasyon. Ako. Ariana, kasi hindi mo alam, ilang beses akong nanonood sa inyo habang nakatago sa dilim. Sa mga mata mo, lagi lang akong isang mababang daga. Sabihin mo, kung palaging hinahamak ang isang daga, tingin mo ba? Baka balang araw magwala siya at magulo ang lahat? Sana hindi nasaktan siya dahil sa palusot kong may daga kanina. Wala akong oras sa mga kalokohan mo. Ang modeling agency ng Auratail makikipag-ugnayan sa'yo tungkol sa trabaho. Sinabi mo na tayo. Ginoong Bennett, sinasabi ko sa inyo ng buong profesional na kumpiyansa na hindi kayang ipaliwanag ng modernong medisina ang kondisyon na binanggit ninyo. Kung sigurado kayo na hindi ito issue sa pag-iisip, ang maipapayo ko lang ay magpunta kayo sa simbahan o templo. Hindi ba kayang gamutin ng mga doktor ito? Talaga bang habang buhay na lang akong nakatali kay Justin na tanga na iyon?
Ginoong Bennett, ayos na po ba ang problema? Pumalik na po kayo sa bahay. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang nakatakda akong maghirap sa buhay. Justin, pag-isipan mo ng mabuti. Noong araw na nawala ka, ano talaga ang nangyari? Noong araw na iyon, inanyayahan ka ni Ginoong Shear na maghapunan sa kanilang bahay. Bakit hindi ka umuwi? May ginawa ba sila sa iyo? Ma, hindi ko na maalala. Kasalanan ko lahat ito. Palagi kong itinuring na bestie si Pam Shear. Ni minsan, hindi ko napag-isipan ang pamilya nila. Justin, sa lahat ng mga taon na ito, may nahanap ka bang kahit anong palatandaan? Ginawang Whitaker, base sa mga plano ng disenyo na ibinigay ninyo, nagawa naming muling tularan ang panyo na ginamit para lasunin ka noong bata ka pa. Ito ay isang Our Tale Limited Edition mula 15 taon na ang nakalipas. Mukhang ang mga naglason sa iyo ay talagang ang mga Shear. Tingnan ang mga record ng pagbili ng panyo na ito. Opo, sir. Ginawang Whitaker, naipadala na po sa inyo ang listahan ng mga bumili. Wala namang mukhang kahina-hinala. Ikaw pala. Sayang. Hindi sapat ang pira-pirasong alaala ng isang bata para gawing ebidensya. Kung ilalabas ngayon, maghihinala lang sila. Ma, sinabi ng mga doktor, dahil sa matinding trauma, nawalan ako ng bahagi ng alaala ko. Kung hindi, paano ko nagawang manatili sa parehong lungsod kasama kayo nitong buong panahon? Kahit noong high school pa ako. At nag-aral sa parehong eskwelahan ng kuya ko. Pero hindi ko man lang kayo nakasama ulit? Wala ka talagang maalala kahit kaunti. Ma, Sinabi na ni Justin, nawalan siya ng bahagi ng alaala niya. Magpahinga ka na ulit. Para sa ibang detalye, sasaliksikin na lang namin ni Justin. Ma, magpahinga ka na. Kami ni Justin? Kailan ka pa naging kasosyo ng tulad ko? Nung nakita ko yung daga kanina, gusto ko talagang patayin agad. Pero mas komplikado pala yung sitwasyon kaysa sa inakala ko. Hindi ko alam kung naramdaman mo na sa ilang pagkakataon, kahit wala kang ginawa, may mararamdaman ka sa katawan na hindi dapat sa'yo. Paano mangyayari yon? Ayaw ko rin sanang aminin. Pero sa kasamaang palad, ngayon, pareho tayong nasa iisang sitwasyon. Batay sa analysis ko, tanging sobrang matinding emosyon o sensasyong nararamdaman ang pwedeng maramdaman ng isa pang tao. Kaya anumang nararamdaman ko, mararamdaman mo rin. Kaya nung hinalikan ko si Ariana sa unang pagkakataon, aliw ka rin pala doon. Sayang nga lang, ganon talaga. Pero, ang unang halik mo, pang-araw-araw lang para sa akin. Sinabi ko na dati, magkasama na tayo dito ngayon. At, sa ngayon, wala pang lunas sa sakit na to. Pero wag kang mag-alala. Pinakontak ko na si Assistant Kingsley sa mga research institute sa ibang bansa. Bago iyon, kailangan muna nating maghanap ng ebidensya para sa kanya, para mapanatag ang Oratale. Masaya ako na nagkaroon tayo ng kahit bahagyang pagkakasundo. Pasok ka. Miss Shear, nagpuyat ka na naman buong gabi. Kung magpapatuloy kang ganyan, hindi kakayanin ng katawan mo. Ayos lang ako. Balik ka na sa trabaho. Pagkatapos kong makita si Justin, kumalat ang mga chismis kahit saan.
Gumalaw na ang Bennett Group para sa acquisition. Dahil junior ka siya noong high school, hindi ko na-check ang background niya. Ariana, maaga kang pumasok ngayon. Ariana, anong meron? Justin. May kakaiba sa'yo. Miss Shear. Si Mr. Holden bigla na lang lumitaw. Sabi niya gusto kanyang makita. Bisita na hindi in-invite. Mukhang kulang pa yung huling leksyon sa kanya. Mamaya na kita aasikasuhin. Paano mo ba gusto akong asikasuhin? Malalaman mo pag bumalik na ako. Kahit ano, pwede. Grant Holden, ano na namang laro ang ginagawa mo ngayon? Miss Shear, Daddy sobrang gago ko. Ngayon, tapat akong humihingi ng tawad. Nagmamalimos ako ng isa pang pagkakataong makipag-collab. Ang sama ng ugali mo ng mahigit sa isang araw o dalawa. Bakit? Biglang nagbago ang isip mo? Miss Shear, nitong mga nakaraang araw, nakarma ko. Napaisip na rin ako, mas mataas ang pag-unawa mo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na makipag-collab. Sabihin mo sa akin ang presyo mo. Yung babae sa front desk, pinakiusapan akong tumulong. Nung pinipilit mong painumin siya, naisip mo ba ang magiging resulta nun? May nagudos sa akin. Pinilit ka? Pinilit ka. Pangalan ng taong yon. Ngayon na, Si Natalie Brooks. Si Natalie Brooks, ang Vice President ng Bennett Group. Nagbigay siya ng ultimatum sa lahat ng manufacturers. Basta makipag-collab sila sa Oracle, blacklisted sila sa buong industriya. Talagang napasubo ka nga. Kaya ang tanong ngayon, gusto mo bang ma-blacklist? O ipa-execute? Oh. Hey. Miss Shear, kahit anong presyo ang sabihin mo, ayos lang sa akin. Eto ang halaga. 6,000,000? Sina. Pipirma ko. Para sa padalang ganito kalaki, 6 na milyon na talaga ang presyo niyan. Sabi ko, 6 na milyon. Ano? 6 na milyon, pero... Miss Shear, wag mo nang masyadong damdamin. Isipin mo na lang na binigyan kita ng discount. Pasensya na. Tumanggi ako. Pero Miss Shear, 6,000,000 ay mura na talaga. Parang hindi ito ang estilo mo. Malugi ka? Gagawin mo talaga yon? Si. Miss Shear, ang talas ng mata mo. Sa totoo lang. Yung Teleco, kahit made in the US ang label, pang-branding lang yun. Yung pabrika, dito lang talaga. Ito ang totoong produkto. Yung presyo ng cost. Isipin mo na lang. Napaghingi ko ng sorry sa iyo. Samahan mo si Mr. Holden para sa kontrata. Okay, Pag natapos na yon, pwede na nating simulan ang imbitasyon. salamat. Paki-follow ako. Ano bang trip niya? Hindi mo ba gusto akong turuan ng leksyon? Mamaya sa Hot Spring Hotel. Maghihintay ako sa'yo. Bye-bye. Hindi mo ba gusto akong turuan ng leksyon? Bakit ngayon lang? Para turuan ako ng leksyon? Sigurado ka ba? Na hindi ito reward? Sobrang pagod ka na nitong mga nakaraang araw.
Gusto kitang batiin dahil nakuha mo ang manufacturer. Gusto kitang ilibre. Ng konting pahinga. Ariana, lumalamig na ang tubig. Pumasok ka na. Naghihintay ako ng message. Matagal nang pinadala ang mga plano para sa finail at ang mga imbitasyon. Bakit wala pang sumasagot? Offline ba lahat ng tao? Ariana, pwede bang bilisan mo? Inimbitahan kita dito sa Hot Springs, pero trabaho pa rin ang inaatupag mo. Nakakatawang tuta. Hindi basta-basta trabaho to. Dito nakasalalay kong mabankrupt ikaw at mapadpad sa kalsada, buhay at kamatayan to. Pero Ariana, may gusto rin akong pag-usapan na buhay at kamatayan din. Sino? Nakikinig ako? Ito ay sobrang komplikado at parang walang sense. Kailangan mo talagang ihinto lahat at mag-focus ng buo. Nakafocus ako. Sige na. Ariana, magkakabit kaming dalawa ng ex mo. Basically, nararamdaman ko yung nararamdaman niya at nararamdaman niya yung nararamdaman ko. Siya, ako, at ikaw. Gets mo? Magkakabit? Anong ibig mong sabihin? Sobra ka nang nanonood ng sci-fi. Siya at ako. Palilinawin ko lang. Yung boy toy mo at yung boyfriend mo na hindi mo pa opisyal na hiniwalayan, magkakabit. So, parang sinasabi niyo, ang tunay na ina ni Elijah, nag-donate ng dugo para kay Justin nung bata pa siya. At dahil doon naging konektado, ang nararamdaman niyo? Sandali, parang mali yun. Hindi ba lumaki ka sa ampunan? Paano naman ganun kakaswerte? Na makilala mo ang nanay ni Elijah at siya pa mismo ang mag-donate ng dugo sa'yo? Maliban na lang kung magkakilala na kayo bata pa lang. Hindi. Ang babae sa ampunan, kilala niya ang nanay ni Elijah. Tumawag ako kahapon at doon ko lang nalaman to. So yung babae sa ampunan may kinalaman sa blood donation. Ganun ba talaga ka-komplikado? Komplikado. Super komplikado. Ang tanga ng kapatid kong ito. Pareho pa raw ang nararamdaman niya sa taong ito. Bababa IQ ko dito. Sandali lang. So, ibig mong sabihin, pag hinawakan kita, nararamdaman niya yon? Hindi naman ganon ka-sensitive. Pero pag ako nasaktan, nararamdaman niya. So Ariana, pag trip mo akong saktan next time, tandaan mo, dahan-dahan. Kasi buy one, get one. Sa totoo lang, gusto ko talagang bugbugin kayong dalawa ngayon. Grabe, nagpapahanap ka talaga ng gulo. Ariana, ang lakas mo talaga. Ayos ka na ba ngayon? Kahit kaunti, hindi pa. Kapag naiisip kong kayong dalawa, nakakaloka talaga. Dalawang weirdo. Kung paano niyo gustong mag-connect, bahala na kayo. Hindi na ako magtatagal dito. Sandali lang, Ariana. Teka. Huwag ka munang umalis. Makinig ka lang muna sa akin. Please, huwag ka munang umalis. Kahit na, si Elijah ay laging walang emosyon. At parang may pagkabagal minsan, pero sobrang mapapakinabangan siya. Akala mo ba mabagal ako? Ariana, pwede mong gamitin ang impluensiya ng Bennett Group para mag-host ng show. Ang daming resources sa ilalim ng Bennett Group na pwede mong gamitin. Ariana, hindi gaya ng iniisip mo. Hindi talaga ako nagsinungaling sa'yo. Tungkol sa kasal ko kay Natalie. Ginawa ko yon para mas maimbestigahan ko ang galaw sa loob ng Brooks Group. Ariana, Huwag mo akong sundan. huwag ka nang magalit.
Hindi ko inakalang ang galing pala. Magpa-cute ni Mr. Whitaker. Salamat sa papuri. Kung hindi, kung tulad ka lang ng malamig ang mukha gaya mo. Tama lang na naging ex ka. Galit si Ariana. Anong gagawin natin? Eh di ano pa nga ba? Magkanya-kanya tayo ng diskarte. Tingnan natin kung sino ang unang makakabawi sa kanya. Miss Brooks, naipasa ko na sa iyo ang video ng nakatagong camera. Ariana. Hindi ganun yon. Hindi talaga ako nagsisinungaling sa'yo tungkol sa engagement namin ni Natalie. Ginawa ko yon para mas madali kong maimbestigahan ang kilos sa loob ng Brooks Group. Elijah, ang tapang mo akong lokohin? Sisiguraduhin kong sabay kayong babagsak ni Ariana. Miss Shear, ang ganda mo talaga. Ang venue na to, sobrang swak. Labing-limang taon na ang nakalipas. Dito mismo sa lugar na to. Nandito ang mga magulang ko. Nag-host ng huling taon ng event. Macy, firmahan na natin yung kontrata. Pero natatakot ako na hindi mo magawa yan. Natalie, may gusto ka ba sa akin? Bakit ka laging sumasabit? Nagpapanggap ka lang. Guys, ito ang boss ng Jauratale. Isang babaeng nagpaikot sa Bennett Brothers at ginagamit ang katawan para makakuha ng resources. Noong panahon, ang mga magulang niya rin ay pinaghinalaan sa kidnapping case. Ngayon, ibinibenta niya ang sarili para sa kasikatan. Tulad ng nanay, tulad ng anak. Ang dami ko nang nakita, sobra na talaga. Miss Shear, pakipaliwanag po itong video. Kasabay niyo po bang involved ang parehong Bennett Brothers sa hindi tamang relasyon? Oratel malapit na mabankrupt at kukunin ng Bennett Group. Ito ba ang special na paranyo para sagipin ang kumpanya? Kayo ha? Putsa, paano nila nakuha to sa camera? Kung sasabihin ko na yung dalawang lalaki talaga ang may problema at nag-share sila ng senses, siguradong iisipin ng reporters na sira ulo ako. Itong video ay si Miss Shear at ang kaibigan niya na nag-uusap tungkol sa annual show. Gusto ko lang paalalahanan lahat dito kung may magpakalat ng chismis. Nasisira sa reputasyon ng kumpanya, ang Bennett Group at Auratail ay magpapasa ng legal na kaso laban sa inyo. Ay, siya na namang creepy na lalaki na mahilig mag-share ng feelings sa kapwa lalaki. Talagang ayaw nila akong tigilan. Mahigit isang dekada na ang nakalipas, Bennett Group ay sobrang kumpiyansa at suportado ang Auratail sa kanilang taunang palabas. Ngayon, si Miss Shear, balak niyang ibalik ang annual show. Kami sa Bennett Group ay siguradong magbibigay ng buong suporta sa kanya. Kaya, dito ko iaanunsyo na ang lugar na ito ay ipapahiram sa Auratail ng libre. Ang Bennett Group talaga, ganito kalaki ang suporta sa Auratail. Pinahahalagahan ko ang kagandahang loob ni Mr. Bennett. Pero sobrang mahal ng alok at hindi kayang tanggapin ng Auratale. Maghahanap na lang ako ng ibang venue. Pero Miss Shear, ito ang paboritong venue ni Mrs. Shear. Walang lugar na mas bagay pa rito. Minsan, ang mga libre, pinakamahal talaga ang kapalit. Kailangang lumago ang Auratail ng mag-isa, hindi. Maging parang extension ng Bennett Group. Elia, pakinggan mo to. Nauunawaan ni Miss Shear. Isa to sa core na asset ng Bennett Group. Simbolo to ng reputasyon ng pamilya. Paano mo nagawang ipahiram to ng basta-basta sa iba? Hindi mo. To maipapaliwanag sa board. Tingnan mo, Mr. Bennett, hindi pumapayag ang misis mo. Hindi naman iba si Miss Shear. Ikaw naman, Miss Brooks, tapos na rin ang engagement natin. Elijah, nababaliw ka na talaga. Ibinibigay mo na lang lahat ng gusto ng babaeng yan. Alam mo ba kung ano ang kasunduang pagpapakasal na to? Laro lang ba to sa'yo? Importante ba talaga kung mahal mo siya o hindi? Ang kasunduang pagpapakasal ay tungkol sa interes. Tungkol ito sa pera. Itong dokumentong ito ang pagtapos ng kasunduan sa engagement. Naipadala ko na sa legal department at sa PR department. Tama ka, hindi nga laro ang kasal. Miss Brooks, matagal mo nang ginagamit ang posisyon mo para sirain ang interes ng kumpanya at paulit-ulit kang naninira at nagpaparatang. Kay Miss Shear, sinasabihan na kita ngayon, tanggal ka na rin bilang Vice President. Ang kapal ng mukha mo. Magkakapitbahay na pamilya natin noon pa man. Hindi papayag ang nanay mo dito. Isang malaking karangalan ang makatulong. Kay Miss Shear, Justin, tama ka. Bahala na kung sino ang manalo.
Tingnan natin kung sino ang unang makakabalik kay Ariana. Baliw kayo pareho. Pare-pareho kayong nababaliw. Pagsisisihan nyo to. Pauna munang palabasin ang mga reporter. Oo nga. Dito po kayo, pakiusap. Ariana, samahan mo akong pumirma ng kontrata. Baliw ka na ba? Sa ginagawa mo, saan mo ako inilalagay? Para lang akong kawawang nangangailangan ng Bennett Group para iligtas ako? Hindi. Nililigtas ko ang sarili ko. Ewan ko ba, parang enjoy na enjoy ako dito ng palihim. Anong klaseng laro ba ang ginagawa ni Elijah? Ariana, mag-ingat ka. Naku. Elia, Ariana, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Kumusta ka? Ayos lang ako. Eliak, kapit lang. Hayo ka. Ariana, sorry. Gusto ko lang linisin ang pangalan ng mga magulang mo. Patawarin mo ako. Tanga ka. Hello? Ambulansya po ba ito? Nandito kami sa venue ng show ng Bennett Group. Pakibilisan ninyo, please. Ariana. Elia, iiwan mo ba ang relasyon natin? Dahil sa mga magulang ko? At sa connection nila sa pamilya Bennett? Siyempre hindi. Ano man ang mangyari. Hinding-hindi ko bibitawan kung anong meron tayo. Kung dumating man ang araw na gawin ko yon, sana mamatay ako ng masaklap. Elia, Kapit lang. Huwag kang matulog. Ariana, kinansela na ang engagement ko kay Natalie. Wala nang humaharang sa atin ngayon. Huwag mong sabihin. Nahulog ka na. Kay Justin? Ariana. Hindi. Ariana. Nandito ako. Bilisan mo, bilisan mo. Dahan-dahan lang. Tara na. Ariana. Naawa ka sa kanya, di ba? Pero ang sakit-sakit ko rin. Pakiusap, konting malasakit naman para sa akin. Justin. Justin. Justin, anong nangyari? Habang papunta kami dito, habang nagmamaneho ako, pakiramdam ko parang puputok na yung ulo ko. Tapos, tumugaw na. Justin. Doctor, Marin Padito. Police, kumuha ng isa pang stretcher. Hindi lang niya na-secure ang venue para sa akin. Pati buhay niya, sinugal niya para iligtas ako. Kung mamamatay siya na may hinanakit, sobrang trahedya naman nun, di ba? Gusto ko talagang mainis sa dalawang Mr. Perv na may konektadong damdamin. Pero, hindi ko lang talaga magawa. Huwag kang gagalaw. Ingat ka. Ariana, Kuha lang ako ng tubig para sa'yo. itong maliit na sugat na to, sulit naman. Kumusta na? Masakit ba ng todo? Hindi.
Ako na ang gagawa. Sa wakas, napaalinlangan ko na siya. Regalo ito ng tadhana sa akin. Ariana, pag ginaasikaso mo ako, pwede bang gawin mo ulit kagaya nung high school? Nung nagasgasan ako habang naglalaro ng bola, pakikalas lang ng dahan-dahan. Ang init ng unan na to. Ariana, Justin, gising ka na. sobrang dami mong ginagawa. Ako, Ayos lang ako. Hindi naman masakit. Tigilan mo na nga yan. Ikaw, nagkukunwari ka lang. Justin. Tama na. Behave ka na. Ikaw. Ariana. Ikaw. Ariana, dumudugo yung sugat ko. Ikaw. Sobra kang wala sa rason na tao. Ariana, sobrang sakit ng ulo ko. Yung ulo ko. Parang puputok na sa sakit. Sina. Huwag kang gagalaw. Kukunin ko yung nurse para palitan yung benda mo. Huwag kang gagalaw. Bakit si Ariana inatupag siya? Pero ako hindi? Ariana, gusto ko rin eh. Yung mga ganyang paawa-awang pamemersonal. Ariana, maniniwala ka naman talaga dito. Hindi mo ba ginagawa rin yun kanina? Ariana, hindi ako nananadya. Hindi talaga. Siya na. Hindi ka nananadya. Elijah, bata pa siya. Bata? Bakit hindi mo tanungin kung kaninong anak siya? Elia, ikaw talaga. Anong sabi mo? Yung anak nila, si Ariana Shear, pinipilit niyang ang pamilya Bennett sumabotahe bilang ganti. Sobrang walang dahilan. Sobrang galit si Ariana sa pamilya Bennett. Ariana, may kwentong nakakatuwa akong ipapadinig sa'yo. Ayoko. Pinakagalit ngayon si Ariana sa pamilya Bennett. Kung sabihin ni Elijah na anak ako ng pamilya Bennett, siguradong ayaw na niya sa akin. Ibigay mo na. Dugo ka na. Ikaw, Ibigay mo na. Anong ginagawa mo? Ano bang plano mo talaga? Wag. Elijah, huwag mo akong nilalalapit tapos nilalayo. Gustong gusto kita. Hindi ko lubos maisip na ayaw mo pa ring ipaalam sa lahat. Buti na lang, hindi akin ang recording. Pero... Hindi mo ba ako gusto, Ariana? Baka... May nararamdaman ka pa rin para sa kanya? Elijah, bakit meron ka pa rin nitong recording? Kung ano-ano lang ang sinabi ko nung araw na yon kasi lasing ako. Kung wala lang palang kwenta, bakit hindi mo na lang? Brahin? Sandali. Alam mo na pala yung recording simula pa lang? Kaya pala ang lakas ng reaksyon mo. Miss Shear, may problema na naman? Si Natalie nagkakalat na naman ng kung ano-ano online. Ano naman ang sinabi niya ngayon? Miss Shear, mas mabuti sigurong tingnan mo na lang ang mga trending topics. Hindi ko masasabi. Trending. Ang female president ng Our Tale may nakakagulat na galawan. Iniisa nila triangle senators. Lumabas ang mga private photos mula sa hot spring. Ganito ba talaga ang buhay ng mayaman? Pareho niyang dinidate yung magkapatid. Ibang klase ang babae na to. Anong career woman? Gold digger lang yan na ginamit ang katawan para makarating sa taas. Tapos na ang Aura Tale. Ako lang ba ang curious kung paano niya nakuha pareho yung brothers? Pahingi naman ng tutorial.
Bennett Group. Ito ang boss ng Jauratale. Isang babaeng marunong maglaro sa pagitan ng magkapatid na Bennett. Ipinagpapalit ang katawan niya, kapalit ng mga koneksyon. Bennett Group? Yung dalawang magkapatid? Huwag ka munang lumabas. Ang dami ng reporter sa labas. Kapag lumabas ka ngayon, hindi mo ba sila bibigyan ng dahilan para magsulat? Kapag kumalat ang balita, na nag-aaway ang magkapatid na Bennett dahil sa isang babae at magkakaskandalo, paano na lang siya? Hahayaan ko na lang ba? Na mali ang isipin ng lahat tungkol sa kanya? Kung talaga namang mahalaga siya sa'yo, mas mabuting magpakahinahon ka muna ngayon at pigilan mo ang init ng ulo mo. Hindi tayo titigilan ni Natalie. Kumusta na ang investigasyon tungkol sa pamilya niya? Si Oscar Brooks ay driver pala ng mga magulang ni Ariana dati. Bakit hindi mo ikwento kung paano nagsimula yumaman ang mga magulang mo? Nakaka-inspire yung kwento ni Daddy. Noon, isa lang siyang basagulero sa kalsada. Isang mayamang pamilya ang pumansin sa kanya at kumuha sa kanya bilang driver. Naawa sa kanya ang mga magulang ni Ariana at binigyan siya ng matinong trabaho. Sino mag-aakala na hindi pa rin siya nagbago, hindi na siya nakontento, at patuloy na pinagkakakitaan ng mga illegal na gawain? Ginamit niya ang pagiging driver niya bilang pantakip. Patago sa likod nila. Kaya pala. Mr. Whitaker, na-fax ko na sa inyo ang purchase list. Paki-check kung may kahina-hinala. Ikaw pala. Nalaman ko na yung panyo na may gamot na ginamit nung kinidnap ako. Ay Artail Limited Edition galing pa 15 taon ang nakalipas. Sa Oscar Brooks nasa purchase list. Sa loob ng 3 araw, mag-uumpisa na ang malaking eksena. Ang ganda ng pagkakataon nito para mahuli siya. At baka ito na lang ang tanging tsansa. Ito ang mga damit para sa palabas. Mag-ingat ka. Ooh, Miss Shear. Papa, Mama, sana maging proud kayo sa akin. Hayaan mong bumagsak pa. Sa loob ng 3 araw, ako na ang magiging bagong may-ari ng Auratail. Ano pang hinihintay mo? Puntahan mo na si Ariana at bantayan siya. See? Ariana. Magkape ka muna. Huwag masyadong magpapagod. Magpahinga ka. Papa, ang presyo ng stock ng Auratail bumabagsak araw-araw. Pinabayaan na si Ariana, tuluyan siyang nag-away sa magkapatid na Bennett. Wala na siyang matatakbuhan ngayon. Ang galing mo. Bukas, sabay natin panoorin ang mangyayari. Ayos. Tingnan mo. Maganda. See? Maganda naman. Kumusta? Ang ganda. Ang astig ng dating. Lahat ng departamento, i-double check nyo. 1 oras na lang natitira. Miss, dito ang likod ng entablado. Hindi ka pwedeng pumasok. Sa mga kaibigan ko sa media, kailangan yung kuhanan ng video ang sandaling ito, ang buong proseso ng pagkuha ko sa Auratail. Hindi pa nga lubog ang araw. Nananaginip ka na. Sa tingin ko, ikaw ang nananaginip. Para lang sa isang fashion show na to, ubos na ang lahat ng yaman ng Auratail. Lahat para lang sa maliit mong kayabangan. Akala mo ba isang palabas lang ang makakapagpatunay ng kahit ano? Miss Shear? Ilang araw nang bagsak ang presyo ng shares ng Auratail. Itatayo mo pa ang isang magastos na taunang palabas ngayon?
Hindi ba't pakitang tao lang yan? Na-consider mo ba ang interest ng mga shareholders at ng mga empleyado? May balita na para sa palabas na to, isinanlamo na ang personal stocks mo at ginamit pa ang emergency funds ng kumpanya. Sabihin mo sa amin, totoo ba ito? Ginagamit mo ba ang pagiging pabigla-bigla mo para i-hostage ang buong kumpanya? Pakisagot po. Kung hindi magtatagumpay ang show ngayong taon at makuha ang Oracle, magbibitiw ka ba ng kahiya-hiya? Pera lang ang mahalaga sa shareholders nyo, hindi tao. Ang pagkuha sa Auratail. Oras na lang ang hinihintay. Tatawag ako ng security. Naniniwala ako na kapag napanood ng lahat ang show, mapapansin nilang hindi lang hype ang mga sinasabi namin. Walang problema sa pondo ng Auratail. Normal ang operation namin. Baka kayo pa ang ma-disappoint? Pero, narinig ko kamakailan na si Miss Brooks daw, nagwala ng todo nung naputol ang engagement niya sa pamilya Bennett. Sigurado akong yan talaga ang malaking balita na gustong marinig ng lahat. Yan talaga ang malaking balita na gustong marinig ng lahat. Oo nga, narinig ko raw winasak ni Miss Brooks ang opisina ng Bennett Group Corporate. Ikaw, Miss Brooks, totoo ba iyon? Pakisagot po. Backstage daw ito ng fashion show. Ang gulo, parang nasa ukayan lang ako. Ito si international na investor sa fashion, Diane Kingsley. Kakabalik lang niya sa bansa. Nagpadala ako sa kanya ng imbitasyon. Ang pagdala sa kanya dito, makakatulong kay Ariana para sumikat. Masaya akong makita ka ulit. Bagay sa iyo ang suot mong suit. dahil malapit ka kay Miss Kingsley, dati ka bang sugar baby niya? Miss Brooks, ni hindi mo nga alam ang pagkakaiba ng haute couture at replica. Suot mo puro replica. Wala kang karapatang husgahan ako. Pumunta ka pa talaga dito para sa show? Naiintindihan mo ba to? Macy, samahan mo si Miss Brooks para panoorin ang show. Tulungan mo siyang gumanda ang panlasa niya. Tigilan mo yan. Balik na sa trabaho. Si Po. Matagal na din tayong hindi nagkita, Justin. Matagal na din tayong hindi nakita. Matagal na kayong magkakilala? Kung hindi, bakit naman ako pupunta sa maliit na show na ganito? Miss Kingsley, alam ko hindi ka sumasama sa maliit o mid-size na mga show. Pero sa show na to, lahat ng 37 disenyo, original mula sa team ko. Sana sa show na ito, makamit ko ang approval mo. Sayang, ang sinseridad mo walang halaga sa akin. Pumunta lang ako para kay Justin. Sana ang pagpapasikat mo, hindi lang sayang sa talento niya. Siyempre. Pero, dahil lagi mong binabanggit si Justin, ikaw ba? Balak mong agawin ang model ko? Kung ang party A niya, wala namang kakayahan para maabot niya ang buong potensyal niya. Ibig sabihin, ang pag-agaw sa kanya ay pagtulong talaga sa kanya. Sa totoo lang, hindi dapat natatabunan ang talento, hindi ba ganon? Tama si Miss Kingsley. Pero ang pinakamagagaling, kailangang may party A na totoong nakakaintindi ng trabaho nila. Alam ko kung ano ang gusto ni Justin, at kaya kong ibigay ang plataforma na kailangan niya. Hindi sapat na i-headhunt lang siya. Para makamit yon. Ariana, para lang ako sa'yo. Walang makakaagaw sa akin. Walang kahit sino. Sina? Miss Shear, may problema tayo. Wala ang nakaschedule na modelo. Siya pa naman sana dapat ang magsusuot ng lead piece. Sabihan ang design team. Magtatawag tayo ng emergency meeting. Aasahan ko ang galing mo. Si, Para maresolba ang problema natin ngayon, may maipapanukala ba sa inyo na solusyon? May mali dito. Hindi tama ang sukat ng baywang. Kahit anong gawin natin, hindi magmumukhang tama. Ayusin ko ang damit. At ako na ang papalit kay model.
Tama na ang kalokohan. Hindi mo naman alam gawin to. Ako, marunong ako. Kasi ang magdisenyo ng damit para sa'yo, pangarap ko na yan simula pa dati. Umpisang mag-design ang isang ulila? Bakit kailangang magkunwari? Karapat-dapat ka ba talaga? Ariana, tinulungan mo na naman ako. Salamat. Hindi ko inaasahan na seryoso ka palang mag-aral ng design. Pero narinig mo sila. Ulila ako. Wala akong pera para dito. Ang nanay ko, dati rin napakagaling na designer. Pangarap ko rin to. May talento ka naman? Kapag tinuloy-tuloy mo lang, pakabalang araw, makapagtrabaho tayong dalawa, gumawa ng magagandang damit. Ariana, balang araw, magiging designer din ako. Gagawa ako ng pinakamagandang damit para sa'yo gamit ang sarili kong mga kamay. Narinig ko yung backstage daw. Sobrang magulo. Mismong pang finale na gown, nanakaw pa. Ewan ko na lang paano harapin ni Ariana tong kalalabasan. Miss Kingsley, anong masasabi niyo? Tingnan niyo, Miss Kingsley. Tingnan niyo to. Hindi naman mukhang profesional na show to. Kung sino-sinong hindi bihasang model ang kinuha, pampadami lang ng tao na loloko lang nila. Yung mga baguhan sa fashion. Kung tutuusin, parang pang maliit na event lang talaga. Tingnan nyo, lahat. Mismo ang boss nila ang lalabas. Lahat? Ang segment ng Auratail Fashion Show ay dito na nagtapos. Salamat sa inyong pagpunta. Susunod, meron pa tayong isa pang. Miss Kingsley, bilang isang global fashion icon, pakishare naman po ng inyong opinion tungkol sa medyo baduy na performance na ito para makita ng lahat ang totoong kalidad ng palabas na ito. Miss Shear, ang isang show na gumagamit ng mga amateur na modelo ay hindi kaakit-akit at hindi rin makakabuo ng matayog na brand identity. Sa tingin mo ba ganitong klaseng innovation ay may saysay? Ginawa ko to para ipakita sa lahat na ang kagandahan ay hindi lang pagiging payat, maputi, at bata. Ang fashion ay hindi lang para sa iilan. Bawat uri ng katawan may sariling ganda at nararapat na maipakita. Tulad ng paggamit natin ng Sue embroidery ng Sina, ka-partner ang Western Tailoring. Gusto kong patunayan na walang hangganan ng kultura. Ang ganda ay wala talagang isang sukatan. Ayos. Dahil walang tumututol. Ngayon, ako na ang magdadala sa inyong lahat para makita ang huling performance ng show. Ariana, ano ba yung ginagawa mo? Gago ka. Panahon na para pilitin si Ariana na magdeklara ng bankruptcy. Nasaan ka ba? Ako ang mangunguna sa inyo para makita ang huling pagtatanghal ng palabas na ito. Anong nangyayari? Yung fashion show naging reality show na. Hindi pa nga suot ng mga modelo yung runway pieces.
Tama, no? Mga kaibigan, naaalala niyo pa ba yung tema ng fashion show na ito? Fuck. Alam ko naman na kayong mga sosyal na nagtipon dito, hindi lang basta fashion ang pinunta rito. Tama. Pati na rin para sa mga big boss ng fashion world, yung mga sheer. Yung tunay na nangyari sa kaso ng child kidnapping. Kaya ngayon, isa-isa kong ibubunyag ang sikreto. Ito na, yung pinaka-highlight. Mukhang ang palabas na ito ay talagang walang kapantay. Ngayon, palakpakan natin ang special guest natin, Mr. Brian Foster, para magsalita ng kaunti. Nagtrabaho ako sa pamilya Brooks bilang tauhan nila ng maraming taon. Ginawa ko lahat ng maruming gawain nila. Dahil pinangako nila na tutulungan nila akong alagaan. Ang nanay kong bedridden. Ariana, saan mo nakuha ang mga bayarang artista na yan? Para magsagawa ng ganitong bulok na panloloko? Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Si Oscar Brooks ang nag-utos sa akin pumunta sa black market para bumili ng espesyal na ambient. At ilagay sa Aratel. Limited edition na panyo. Pinaghihinalaan ko na mismong si Oscar ang gumamit ng ambient sa batang si Mr. Whitaker. Oscar Brooks? Siya ang chairman ng Brooks Group? Ginawa niya talaga ang bagay na yon? Ginamitan ng ambient ang bata? Tapos, idinawat niya ang Shear family sa child trafficking. Dahil doon, nagkalas ang Bennett at Shear families. At nagkaroon ng pagkakataon ang Brooks family na pumagitna sa inyo palitan ang Shear family hanggang sa naging kapartner ng Bennett Group. Nasaan ang ebidensya? Base lang ba sa sinabi mo? Paano ka namin mapagkakatiwalaan? May pruweba ako. Palihim akong nag-record ng daan-daang tawag. Kasama rito ang paglalagay ng droga kay Ginoong Justin Whitaker at ang pagbibintang sa mga Shear at ilang araw lang ang nakalipas. Inutusan ako ni Natalie Brooks na lagyan ng pampatulog ang inumin ni Miss Shear at magpakalat ng chismis online. Nakalista lahat ng ito sa akin. May dala akong flash drive. Nandito mismo ang drive na... Tumigil ka. Brian, alam mo ba ang kahihinatnan ng paninirang puri at kasinungalingan? Huwag mong kalimutan na ang nanay mo ay nasa home for the aged pa. Ginong Brooks, tinatakot mo ba ang saksi? Paumanhin. Itong flash drive na ito ay nasa akin ngayon. Nagsisinungaling ka. Huwag kayong maniwala sa mga kalokohan niya. Galing mo, Miss Brooks. Yung pag-arte mo talagang sablay. Ang laman ng flash drive na, 2. Hindi lang krimen ng pamilya Brooks, kundi pag-asa na malinis ang pangalan ng mga magulang ko. Ngayon, ipapakita ko ito sa lahat. Sabay-sabay nating panoorin ang ebidensya. Imposible yan. Sinira ko lahat ng ebidensya noon. Paano napunta sa kamay ng isang utusan? Macy? Tumawag ng police. Miss Shear, pwede na ba nating ilabas ang ilan sa mga recording ngayon? Ginoong Brooks, pakisagot po ito. Anong meron? Brownout. Anong nangyari? Bakit nag-trip ang breaker? May nagpatay ng main breaker. Tanggal na rin ang backup power. Mga kaibigan, huwag magpanic. Manatili sa pwesto. Hello? Ito ba ang estasyon? Pucha, walang signal. Ako rin, walang signal. Wala talagang signal, kahit isang bar. Tumawag sa polis. Subukang tumawag. Magpadala ng mensahe. Ariana, tignan mong mabuti. Walang signal. Paano ka tatawag ng polis? Paano mo pa mapapatunayan ang sinasabi mong ebidensya? Ngayon, ano bang magagawa mo sa akin? Anong gagawin natin? Oo nga. Mga kaibigan, huwag mag-panic. Pakiusap, manahimik po tayong lahat. Macy, magdala ka ng tao at i-lock ang bawat exit. Walang lalabas. I-check ang breaker at ang signal jammer. Makakaasa kayo, mga kaibigan. Ilalagay ko ang flash drive sa pinakasiguradong safe. Tara na. Ang tanga mo. Huwag mag-alala. Tay, hahanap ako ng paraan. Hindi ko papayagang masayang ang pinagpaguran natin ng maraming taon. Ganito kahalagang ebidensya. Dapat sigurado na walang sablay. Bago natin ito ibigay sa pulis bukas ng umaga, dito muna natin ikandado sa safe na, tall, para talagang panatag tayo. Macy, tara na. Kailangan pa natin kausapin yung mga bisita mula sa show. Ariana, Elijah, tigilan mo na akong sundan. Kahit anong gawin mo, hindi pa rin kita mapapatawad. Ariana, huwag kang ganyan.
Parang may mali. Elia, Miss Brooks, wala na tayong dapat pag-usapan. bakit ka ganyan kalamig? Matagal nang may ugnayan ang mga pamilya natin. Sobrang konektado na ang mga interes natin. Bakit kailangang magkasamaan pa ng loob dahil lang kay Ariana? Miss Shear, sa totoo lang, noong nag-aaral si Justin sa Italia, ako ang naging design instructor niya. Sobrang talentado niya. Pumunta ako ngayon dahil gusto ko ring makita ng personal kung ano talaga ang nagpaalis sa kanya sa career ng disenyo sa Milan na halos abot kamay na niya. Para lang bumalik dito at maging isang modelo. Alam ko namang sabik kang makahanap ng talento, Miss Kingsley. Ganito na lang. Kapag libre ka, dapat bumisita ka sa opisina. Kapag bumalik na ang kuryente, mag-uusap tayong mabuti tungkol sa collaboration. Elia, tigilan mo na ang panloloko sa sarili mo. Hindi ka naman mahal talaga ni Ariana. Pasensya na. Masyadong madilim dito, kaya hindi ko masyadong makita. Ariana, mentor? Uminom ka muna ng tubig. Oh, heto. Salamat. Mentor, Galit siya sa'yo. Dahil ikaw ang naging dahilan ng pagkamatay ng mga magulang niya. Wala nang pag-asa. Sa inyong dalawa. Uy, anong meron? Ano ba talaga ang gusto mo? Ang tunay na makapangyarihang alyansa ay kapag nagsanib puwersa ang Bennett Group at ang pamilya Brooks, pareho tayong makikinabang. Kung ikaw lang, ay papayag na pumunta sa tabi ko. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Kung makukuha natin ang flash drive na yon, pagka ang laman yon maging kapaki-pakinabang para sa atin, posibleng ma-neutralize pa natin si Ariana, yang istorbo. Pero siya lang ang nakakaalam ng password. Sigurado akong may paraan ka para malaman yon. Tama ba? 10 taon din kayong magkasama. Kabisa mong alam ang mga ugali niya. Kaysa sa iba. Siya kadalasan ay ginagamit ang birthday niya pabaliktad bilang basehan ng password niya. Yung iba, hindi na ako sigurado. Elia, alam ko na, mula pagkabata mo pa lang. Ikaw na ang pinakamakatwiran sa lahat. Ikaw lang ang nakakaalam kung anong klaseng desisyon ang pinakakapakipakinabang para sa'yo at sa pamilya Bennett. Elia, di ka ba sasama sa akin? Huwag mong sabihin hanggang ngayon. Balak mo pa ring bigyan siya ng babala? Brownout. Walang signal. Wala ni isa. Ang pwedeng mag-abiso kahit kanino. yung ex gumagalaw na. Baliktad ang birthday. Mali. Bakit mali? Elia, bakit ayaw gumana? Sabi ko na sa'yo, hindi rin ako sigurado. Mali pa rin. 9 na digit na passcode. Alin kaya ang pinalitan niya? Hindi ko rin alam. Mali pa rin. Elia, niloloko mo ba ako? Hindi, syempre. Elia, ampun ka lang ng mga Bennett. Simula nang bumalik na yung totoong mga anak, akala mo ba magiging matagal pa na ikaw ang may hawak? Yung mga tulad mo na walang pinanggalingan, kailangan mo pa rin akong sandalan at ang pamilya Brooks para mapansin ka pa ng mga Bennett. Kapag bumagsak ang pamilya Brooks, wala ka na ring matitira. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ba ang laman ng flash drive na to na pwedeng magbabagsak sa pamilya Brooks. Siyempre, di mo ba narinig yung sabi ni Brian kanina? Yung ebidensya ng paglalagay ng gamot kay Justin noon at iba pang ebidensya ng ilegal na gawain nandyan lahat. Kapag nakita ng pulis yan, makukulong ang tatay ko at mawawala lahat sa akin. Paano kung magdagdag ka ng isa? Subukan mong isama ang birthday niya. Bumukas na. Bukas na ang pinto.
Miss Brooks, hinahanap mo ba to? Lahat yan ay peke. Peke, ikaw, nagkasabwat kayo at pinagtulungan niyo akong mapasok sa bitag. Bilis, bumalik na ang internet. Simulan na ang livestream. Mga viewers, naka-livestream tayo ngayon ng nakakagulat na revelasyon sa Auratail Show. Si Oscar Brooks, chairman ng Brooks Group at ang anak niyang si Natalie Brooks, pinaghihinala ang sangkot sa ilang krimen. Lumalabas na ang totoo tungkol sa paninira sa mga shears. Bawal mag-video. Itigil niyo yan. Nakuha na namin to. Na-record namin lahat. Makinig kayo, lahat. Siyempre, hindi niyo ba narinig si Brian? May ebidensya ng nilagyan ng droga si Justin noon. At iba pang ebidensya ng illegal na gawain nandyan lahat. Pag nakita to ng pulis, makukulong ako. Makukulong ang tatay ko. Wala na akong matitira. Narinig nyo yan, guys? Umamin na si Natalie sa mga kasalanan niya. Klarong-klaro. Actually, sa flash drive na 2, madami sa mga ebidensya. Sobrang luma na. Kaya di na magagamit. Pero, umamin ka mismo. Para sa police, mas mabigat na ebidensya. Sinadya mong patayin ang kuryente. Para lang sa palabas na to. Say, pagbalik ng kuryente, pag-usapan natin ang collab. Sa totoo lang, ang brownout. Parte talaga ng palabas. Alam ko na eh. Paano naman magkakaroon ng ganitong dami ng ebidensya ang isang utusang tulad ni Brian? Pero sabi ng impormante ko, nagkagulo na kayo at di na dapat kayo makikipag-collab kay Ariana. Ito ba ang mundo ng mayayaman? Nakikipag-date sa magkapatid. Grabe, may kakaibang dating ang babae niyan. Anong karera-karera niyan? Ginagamit lang niya ang katawan niya para umangat sa lipunan. Tapos na ang Auratail. Ako lang ba ang curious kung paano niya nakuha parehong magkapatid? Pahingi ng tutorial. Bennett Group. Yung dalawang magkapatid? Ariana, pasensya na. Huwag ka sanang magalit. Kakausapin ko talaga ang parents ko. Tinutulungan mo siyang itago sa akin? Ariana, sa totoo lang, yung sitwasyon. Hindi. Sa totoo lang, Matagal ko nang nararamdaman ito. alayag. Ang taas ng pasensya mo. Kay Justin, ikaw pa naman, kahit maliit na pagkakamali, ayaw mo. Bakit ka magpapakita ng awa sa isang toy boy ng paulit-ulit? Teka, Maliban na lang, kung alam mong, hindi dapat pakialaman ng tao ngayon. Ariana, ang galing mo talagang maglogika at mag-obserba. Tama na. Ang drama, 3 araw na lang ang annual show. Hindi na kita sisisihin. Ariana, so ano? Ang gagawin natin sa annual show? Kayaw? At ganun lang, ano pa ba ang kaya niyong gawin? Ariana, gusto kong makabawi. ako rin, gusto ko rin. Pero sinabi ng impormante ko na malinaw niyang nakita na hindi natuloy ang deal mo at hindi ka na makikipag-collab kay Ariana. Mukhang hindi masyadong tumpak ang informant ni Miss Brooks. Miss Brooks? Mr. Brooks, sumama kayo sa amin. Ariana, hindi kita palalampasin dito. Ariana, Wala akong pake. Mr. Brooks, tungkol sa mga kaso ng planong kidnapping at tangkang pagpatay, inaamin mo ba? Miss Natalie Brooks. Gaano ka kaalam tungkol sa ginawa ng tatay mo? Gaano ka nasangkot dito? Tagay! Miss Shear, kailangan ko ulit mag-toast para sa'yo. Ang galing mo talaga. Alam mo ba? Noong panahon na yon, nandito si Miss Shear mismo kumakain ng sobrang anghang na pansit nung biglang may naisip siyang paraan. Nagamitin ang annual show para mahuli sila. Oh, kasi nga maanghang? Natauhan tuloy ako. Tikman mo. Si. Pero may tanong pa rin ako. Walang signal noon. Paano mo naipasa ang impormasyon? Ikaw na magpaliwanag. Para kaming isinumpa talaga. Kaming magkapatid. Parang konektado. Sa empathy. Empathy? Ang kuya ko sa Italia, eksperto sa bagay na to. Bihira lang mangyari ito sa totoo lang. Talagang astig ka, bunso. Pero swerte kasi na konektado kayong dalawa. Kung hindi, dahil walang signal, hindi namin alam ang gagawin namin. Ayoko na nga maging konektado dito sa lalaking to. Para kang may kasamang laging nakabantay sa'yo. Ang connection na to pwede naman daw ma-block sa meditation. Di mo alam. Ha? Yung sender lang daw ang may control dito. Sa receiver,
Hindi ako sigurado sa ngayon. Mentor, turuan mo ko. Paano i-block ang empathy? Gets ko na. Pumikit ka. Tapos isipin mo, yung gusto mong gawin ng kabilang tao, kapag napili mo na, tsaka mo gawin. Ganun pala yon. Subukan ko ulit. Mentor, feeling ko gets ko na. Effective ba? Wa. Hindi mo ba ako dapat pasalamatan? Salamat, Mentor. Ariana, ibinigay mo sa mga pulis ang buong pamilya Brooks. Bakit hindi ka pa rin masaya? Nakamit na ang hustisya para sa Brooks. At nakuha na rin ang hustisya para sa lahat. Pero paano naman ang mga magulang ko? Ariana, kuha ako ng damit para sa'yo. Hubarin mo muna yung basang damit mo para hindi ka sipunin. Antaray mo. Pinapalabas mo na hubarin ko? Sumunod ka na lang. Hindi ka komportable matulog pag ganyan. Eh, ikaw muna ang maghubad. Ang damit ko, mahirap tanggalin. Anong mahirap doon? Ano yan? Patingin nga. Grabe, handa ka pala. Madali lang naman tanggalin. Sinadya mo? Malambot ba yung kama sa inyo? Ariana? Gusto mo ba, Ariana? Oh, gusto ko. Ariana, para kanino mo ininom ang tableta na yan? Hindi yan ang iniisip mo. Hindi si kuya yon. Hindi talaga. Kung siya yun, malalaman ko sana. Saglit lang akong tumingin sa iba. May iba ka na agad kasama. Ako. Ako ba? At si kuya, hindi pa sapat para sa'yo? Ang dating sunod-sunurang parang tuta, naghihiganti na ngayon. Ang pananahimik ay pagtanggap ng kasalanan. Mukhang simula ngayon, kailangan na talaga kitang itali sa tabi ko. Para tuluyan na akong mapanatag. Justin, wala itong kinalaman sa ibang lalaki. Ngayon, maaari mo ba akong pakinggan ng maayos? Para ito sa irregular kong regla, nireseta ng doktor. Pwede ka? Nang kumalma ngayon. Ariana, masyado lang talaga akong natakot. Ako ba ang nakatakot sa'yo, Ariana? Eh sino? Ang balak mong ikulong kanina? Ariana? Kahit anong parusa mo, tatanggapin ko. Kahit paulitin ko pa ulit to sa susunod. Yung mga umaasta sa akin? Karapat dapat maturuan ng leksyon. Pero natutunan ko na kung paano mag-block ng pakikiramdam. Ariana, pwede mo akong turuan ng leksyon ng walang problema. Hindi pa rin pinapalitan ni Ariana ang passcode.
May nararamdaman pa rin siya para sa akin. Kailangang maihatid ko to ngayon. Ang bango naman. Ariana, dinalhan kita ng almusal. Mas magaling ba akong magpasaya sa'yo kaysa sa kanya? Kita mo naman, kahit ganon, gusto mo pa rin bang balikan ako? Yang batang si Justin. Akala niya pag pinablock niya ako kay Ariana at pinalitan ang code ng pinto, panalo na siya. Hintayin mo lang. Mr. Bennett, paano mo gustong maghiganti? Gusto mo bang agawin natin ang kapangyarihan sa Bennett Group o putulin ang mga resources ni Justin? Matutulungan kita magplano niyan. Hindi na kailangan. Alam ko ang gagawin ko. Mr. Bennett, anong ginagawa mo? Dahil connected kami ni Justin, kapag napagod ko siya, hindi niya magagawang makasama si Ariana. Talagang self-destructive. Expected na nagiging tanga ang mga tao kapag in love. Anong sabi mo? Wala. Ariana, hindi pwede ngayon. Napunit ang muscle ko. Ikaw talaga. Wala ka bang hiya? Gumagamit ka pa ng mga maruming diskarte. Alam mo ba? Simula nang nagsimula akong makiramay sa'yo, napansin ko na lalo akong nawawalan ng hiya. Hintayin mo lang. May mas matindi pa akong kayang gawin. Hindi ko akalain na si Ginoong Bennett ay magdadala ng almusal kay Miss Shear at pati pala para sa atin din. Siya talaga ang leading man ko. Idinedeklara ko na sina Ginoong Bennett at Miss Shear ang swak na magkapareha. Talagang nabuhay ang Trope NG Second Chance Romance. Kaysa second chance romance, mas gusto ko. Yung huling dumating, siya ang nanalo. Marunong talagang magplano si Ginoong Bennett. Napagkasunduan natin na sabay tayong aatras. Pero ikaw pa ang sumugod ng bongga. Walang regla sa giyera. Totoo yan sa negosyo. At pati na rin sa pag-ibig. Pero tingnan mo sarili mo. Sabi mo dati modelo ka lang ni Ariana. Pero ngayon nagpapasikat ka pang maging secretary niya. Ang galing mo talagang magplano. Salamat sa inyong dalawa sa kabaitan ninyo. Pero, sapat na para kay Miss Shear na nandito ako sa tabi niya. Miss Shear, abala ka pa ba? Kain muna tayo. Ang saya na nandito si Macy. Tuloy-tuloy ang pag-angat ng value ng kumpanya nitong mga nakaraan. Napatawan din ng hustisya ang pamilya Brooks. Lalong gumaganda lahat. Bukod lang sa Ariana, oras ng tanghalian. Tara, kain tayo. Ariana? Sa tingin mo ba cute yung batang yon? Kung tayo kaya? Magkaroon ng anak na babae, kasing cute ni Ariana. Gaano kaya kasaya? Yon? anong ibig mong sabihin? Wala yon. Hinding-hindi ako magpapakasal sa pamilya Bennett. Bata, hinding-hindi ko hahayaang ang anak ko ay magdala ng dugo ng pumatay sa magulang ko. Hindi talaga pwede ngayon. Ayos lang, Ariana. Kukuha ako ng pagkain para sa'yo. Pag busog ka na, baka mapagnilayan mo ulit. Pag-isipan mong mabuti. Ariana, hintayin mo ako. Justin, kasalanan mo lahat to. Kung wala ka, matagal nang tapos si Ariana. Hindi na sana nasentensyahan ng kamatayan ng tatay ko. At hindi na rin sana ako ngayon nakabayan.
Mawala ka na sana. Aksidente lang yon. Aksidente lang talaga to. Nag-fail lang mga preno ko. Natalie, naipon ko na lahat ng diagnostics tungkol sa driving data ng sasakyan. Pwede ko nang i-confirm ng 100% na ang pamilya mo ang totoong may kagagawan ng mga pagpatay dati. Ano bang napapatunayan? Ng ilang pirasong papel na to? Oscar, ang driver ng Shear family noon. Ginamit niya yung posisyon niya para galawin ang kotse. Yun ang naging dahilan kung bakit nag-crash ang mga Shear. Natalie, Nahanap na namin? yung ebidensya sa garahe ng Brooks family na nagpapatunay na si Oscar ang killer na ginamit ang aksidente para patayin ang mga Shear known. At ikaw, Natalie, hindi ka lang kasabwat ng tatay mo. Ngayon, sinubukan mo rin pumatay. Miss Sharon, ikaw talaga ang pinakanagmahal sa akin palagi. Tulungan mo naman ako, please. Pinilit lang ako ni Dad. Hindi ko naman sinadya. Pinakamaaasahan, tinuring kong parang sariling kamag-anak ang pamilya Brooks, kaya ako naging bulag ng mahigit 10 taon. Dahil doon, pati yung pinakamatalik kong kaibigan at pamilya niya, nilayuan ko. Miss Sharon, patawarin mo naman ako. Alam kong nagkamali ako. Tama na. Ang pamilya Brooks, ang unang nanira sa pamilya Bennett tapos pinatay ang pamilya Shear. Pag namatay ako, paano ko haharapin ang pinakamahal kong kaibigan na namayapa na? Dito ko idinideklara na ang mga pamilya Bennett at Brooks ay tuluyan ng magkakahiwalay. Lahat ng negosyo natin ay ititigil na agad-agad. At higit pa roon, ang Bennett ay kusang makikipagtulungan kay President Ariana at sa pulisya para ibigay lahat ng ebidensiyang meron tayo. Kailangang mahuli ang tunay na may sala. Alang-alang sa mga kaluluwa ng yumao. Sumama ka sa akin. Miss Sharon, Tabi. Miss Sharon, Ariana. Sorry. Ang tanga ko na pinabayaan kitang mag-isa sa bigat ng lahat ng hindi pagkakaunawaan, pati sa sakit. Ang dami mong tiniis ng matagal na panahon. Hindi talaga ang pamilya Bennett ang dahilan kong bakit namatay ang mga magulang ko. So may pag-asa pa ba na? Justin, hindi pa ito ang tamang oras. Ma, makakapahinga ka na rin sa wakas. Miss Shear, umaangat na. Sobrang sikat na ang brand natin. Grabe, sobrang wild ng huling show. Nag-viral talaga tayo. Pero, ngayon, hinahanap ka ng dalawang president. Nag-uusap ang lahat sa dalawang kumpanya tungkol sa love-hate relationship niyo. Ayos lang. Ang bilis ng buhay. Gusto ko lang maging ako. Girl, di ko alam ganito pala kadrama ang kwento mo sa dalawang tanga na yon. So, sino pipiliin mo sa dulo? Ang mission natin kailangan kunin ang kumpanya. Huwag mong isipin magulo ang board meeting. Lahat. Magpapatuloy siyang mag-manage ng kumpanya mula ngayon. Ako ang hahabol sa asawa ko. Sandali lang, sakto. Mag-resign na rin ako sa board para mag-focus sa buhay ko. Bakit parang lahat gusto bitawan ang kapangyarihan? Nararamdaman talaga namin para sa kanya. Pwede ba? Karibal sa pag-ibig? Oh, Justin, Elijah, kayong dalawa? Umuwi na sa bahay ng pamilya. Mom, bakit ang bilis mo magpaalis? Justin, Elijah, may nakita akong babaeng gusto ko kamakailan. Bagay na bagay siya sa pamilya Bennett natin. Sa inyong dalawa, sino mag-iisip tungkol sa marriage alliance muna? Ay, eto na naman. Si. Ikaw din dapat pumunta. Siya ang tunay na tagapagmana. Hayaan mo na siyang pumunta. Huwag kang magpa-delay. Tara na. Ako? Bilisan mo. Ikaw na pumunta. Ang toxic ko ba talaga?
Inalaga ako ng mga Bennett, kaya responsibilidad ko ang alliance na to. May dugo akong Bennett, gagawin ko. Basta mabuhay ka ng maayos. Mas mahalaga yon kaysa sa lahat.